Ito ang project na re-referin natin ngayon mga ka-epal. Upuan at sopa. Ayun o, sira na yung mga ilalim. Maalog na siguro mabigat ang mga upo dyan. Baklas na rin yung iba. Kaya re-referin natin yan. Let's do this! Sisimulan na natin ang pagbaklas mga ka-epal, pero bago kayo baklasin, tinitignan ko muna mabuti ang mga detalye para hanggat maaari ay maibalik natin sa original. Then babaklasin na natin. Yan ang matagal yan pagbaklas Tapos pagbaklas, dun palang makikita ang mga tunay na sira. Yes! Kung ano-ano yung papalitan sa loob. Dahil marami akala mo buo pa sa labas. Dahil maganda pang tingnan, pero sira na pala sa loob. Kaya oras na in-upholstery ang sopa, hindi lang ang panglabas na tela ang papalitan, pero mis na may papalitan din na pyesa sa loob yan. Maaaring kahoy o yung mga foam na maninipis, spring, at yung mga rubber niyan. At kung ano-ano pa. Pati yung mga paa pinapalitan ko na rin yan pag ina-upholstery. At yan ang matagal dyan, yung pagtanggal ng mga taker. Pag may mga kalawang na itaper, kakatirin mo pa, bubunutin mo pa isa-isa. At papalitan na rin natin pati ang mga plywood niya dahil sira na. Manipis yung dati nakalagay kaya binila natin ng mas makapal para mas matibay. Babakat lang natin dyan yung luma na tinanggal natin na plywood. Ibabakat natin dyan sa bagong bili nating plywood para sukat na sukat. At ayan ay nakagawa na nga tayo ng tatlo para sa ating tatlong upuang nare-repair. Weldingin naman natin ngayon yung mga bakal na nabakli o naputol para pagpatong natin ng plywood ay lapat na lapat. Pagka-welding, in-sprayan natin yan ng black na pintura para di halata yung pinag-weldingan. Magkakat naman tayo ngayon ng ating Eurotex foam. Dodoblehan natin yung dating foam, medyo malipis na kasi napipina. Kaya papatungan natin para mas kumapal at mas malambot siya upuan, mas comfortable. At dahil Eurotex siya, matagal yan bago mapipi. Yan ang kagandahan dyan. Medyo pricey lang pero quality. Wow! Itatakar natin mabuti yung lumang foam sa ating plywood na 1/2. Then dyan natin ididikit yung bagong tabas natin na Eurotex foam. Kararagmin natin yan parehas at patutuyuin saglit at siguradong kapit na kapit yan. At medyo kakapal na ang ating upuan. At ngayon ay babalutan na natin ng tela ang ating upuan kulay black dahil yan ang gusto ng ating customer. Makapal ang black na yan. Medyo babatakin lang natin at ating itataker ng mabuti para matibay. Yes! Ngayon ay magkakat naman tayo ng plywood para sa ating sopa na re-reparin. Pinaka tamaan ng taker. Plywood ang kinat natin kasi para na makokorte natin, makokorting bilog. Medyo pabilog kasi yung korte ng ating sopa. Papatungan din natin ng foam ang ating sopa, yung pinakaupuan kasi medyo umimpis na rin para medyo umulbo ulit at bumalik ang alindog. Wow! Siyempre, niragdo rin natin yung parehas at idinikit ng mabuti. Pagkatapos, saka natin itatakar sa ilalim. O yan, di ba? Ayos mga kayapal. Tara, tahiin naman natin yung tela na pang-cover natin sa ating sopa. Kakulay din ang upuan para magka-partner. Nilagyan niya rin pala natin yan ng pinaka-buto sa pagitan, pinaka-design. Isusukat na natin at ilalapat, babatakin at itatakar uli. Ayan, medyo lukot pa, hindi pa gaano nababatak. Tapos, ayan, fast forward, naikabit na natin lahat ng cover, kakabit naman natin yung paa. Pinupukpuk muna natin para bumaon sa tela yung pinaka-screw at saka natin babarinahin. Nilagyan niya rin pala natin ng payan sa gitna para kahit mabigat yung mupo ay hindi masira. At eto na ang ating finished product mga ka-epal. Black na black lahat yan. At ayan, ayos!